Familiar na ba lahat sa Joe Malone? Sigurado ako kung Pilipinong fraged ka, familiar ka sa Joe Malone. Pero hindi ko sigurado kung alam nyo na yung Jenny Glow. So, personal opinion, ito yung best alternative for Joe Malone. Maraming scents sila. Meron ako dito, ilan ba to? 8 na yata o 9 o 10 yung bote ko ng Jenny Glow. Una akong nagkaroon ng Jenny Glow noong 2022. Kalimutan kong sa una nakita eh. Somewhere online, international reviewer yata. Tapos sobrang na-amaze ako kasi medyo putok na yung mga Middle Eastern clone houses nung time na yun. Pero walang clone house ang Joe Malone. Tapos yung girlfriend ko that time, nahihilig siya sa Joe Malone. Since ako nga mahilig sa pabango, naiengganyo ko siya. So every time na dadaan kami sa mall, sa Trinoma, naalala ko yung tuan lagi namin yung Joe Malone. Tapos syempre nag-spray kami doon. Tapos laging comment lang namin pareho, parang ang mahal talaga for kung yung longevity tsaka yung performance nung mga Joe Malone na yung spray namin doon. Bumili kami doon before 2 bote, pero magkaibang pagkakataon. Yung maliit na bottle lang kasi ang mahal talaga ng Joe Malone eh. Tama ba? May 30 ml nga ba sila? Basta may maliit na bottle sila aside dun sa yung usual na mas malaki. So yung mas maliit lang yung binili namin. Tapos alam ko sobrang tipid siya sa paggamit kasi parang parang kada spray mo nun may dollar sign na lumalabas. So anyway, so nung natutunan ko to, research agad ako, since hindi pa ganun kauso dito before ito. Saka wala pa naman masyadong reviewer sa TikTok nun ngayon kasi hinahype na lahat sa TikTok. Lahat sobrang bango yung sinasabi. So na side by side comparison ko to before. Ito yung Jenny Glow Peony. Si Joe Malone kasi merong Peony and Blush or Peony and Blush Sweet ba yun? Something like that. Basta ang tanda ko pareho silang may red apple tsaka may peony na notes. Halos similar yung scent profile nila. Pero isang tumatak sa akin, ang Jenny Glow for me better performing kaysa sa Joe Malone. Walang makakapagpabago ng isip ko nun kasi ang dami kong Jenny Glow na bote. Isa pa pala, hindi kasi ako ganun ka-believer na may gender ang perfume. Though, tulad na ito, alam ko leaning towards feminine. Tapos, etong specific na pabango na to, hindi ko gagamitin. Pero may mga perfumes na leaning towards feminine, marketed for women, na personal, nagagamit ko. Katulad ng Good Girl. Karaniwan yung mga may white florals. Yun yung mga perfumes for women na nagagamit ko rin. So, going back, eto, na-excite lang talaga ako kasi sabi nga, nung first time ko tong nalaman, naalala ko, papunta ako ng Pampanga nun, sa work. So, kapag nag-drive ako pamalayo, nagpe-play ako ng video sa YouTube habang bumabiyahe para naririnig ko. So, may isang international perfume reviewer, parang siya eh, parang nanay na tipo, nagre-review. Pero ang ganda ng pagkaka-explain niya kasi walang hype. Parang kung ano lang talaga inamoy niya, kung paano niya na-experience yung perfume. So, nung sinabi niya na better performing, may nag-click agad sa utak ko kasi kung nakagamit ka ng Joe Malone, alam mo na mahina talaga yung performance nun. Kaya nakakahinayang siyang gamitin sa mga katulad ko na medyo titipid sa pabang. Sayang eh. Kung may alternative naman na better performing, bakit hindi na lang yun, diba? So, anyway. Anong difference na ito dun sa OG? In terms of longevity, parang longer lasting to eh. Though medyo may bias nga yung opinion ko na yun. Kasi
Hindi ko naman nagagamit talaga sa skin ko. Pero may mga ways ako to test. Tinetest ko sa skin tsaka sa cloth. Pero yung sa skin, tinetest ko lang yun bago matulog. Hindi yung katulad nung mga ginagamit ko talaga na perfume na nagagamit ko buong araw. Lalabas ako ng bahay, gamit ko, ganun. So ito, testing ko lang ng ganito sa skin bago matulog, tsaka sa clothes. So tanda ko mas nagtagal to versus dun sa OG. Tapos pareho lang sila halos ng scent profile. Siguro ito is fresher. Oo, parang siguro for me this is mas fresh to yung isa. Mas matamis ng konti, mas fruity yung isa. Tapos may pagka-powdery. Ito is fresher take nung scent profile. Longevity na ito, hindi rin naman ganun katagal. Pero kung ang comparison mo kasi is Jo Malone, mga 5 hours lang, 6 hours. Wala, mababa yung yung barometer Parang ito lalagpas na ng 6 hours kung ang Jo Malone is 5 to 6 hours lang. Projection, sillage, lamang to pero konti lang. Kung si Jo Malone is intimate to moderate lang yung projection, mga ganun lang din to. Wala akong maalalang Jenny Glow at Jo Malone na malakas mag-project sa performer. Ay, wait lang. Yung siguro merong isa, Mir and Bin, yung matamis. Pero sige, tsaka na yun. Ito is hindi ganun kalakas yung performance. Kailan siya bagay gamitin? Bagay siya gamitin sa weather ng Pilipinas. Yun. Pagka kasi pinag-uusapan yung kung kailan pwedeng gamitin, naalala ko yung mga sinasabi ng mga international reviewers yung may mga summer saka winter. Sa atin wala namang winter, diba? Wala namang tutusin, wala namang summer talaga sa atin. Tag-araw, tag-init lang tayo. Ay, tag-araw saka tag-ulan pala. So parang kahit tag-ulan nga, parang summer pa din kasi mainit naman. Anyway, bagay siya sa weather ng Pilipinas kasi nga fresh floral yung datingan niya. So kung yung girl is parang pa-bebe parang pa chicks yung dating na gusto, pwede to. Yung kasi 'di ba may mga perfume na matatamis, yung lalo na yung mga leaning towards feminine na pabango, yung mga more on vanilla, mga chocolatey. Nako, hindi yun okay gamitin kapag mainit kasi parang ang lagkit niya pagka mainit Tapos pag humalo pa siguro sa pawis, parang hindi maganda. Yung mga ganitong fresh and floral na take, okay lang sa weather natin. Parang mga malaeklat na datingan. Although hindi ko sinasabing same yung scent na ito sa eklat. Yung siguro yung take dun sa scent profile in such a way na fresh and floral nga siya. So yun, bagay to dito kung estudyante ka, babae, sabihin na natin college student, nas nagko-commute ka, normal commute, jeep, bus, ganyan, parang okay to kasi although hindi siya masyado nagpo-project nga, pero feeling ko kaya niya i-withstand yung yung mga usok, yung atmosphere dyan sa labas. Yung parang hindi niya ma-overpower pero hindi rin siya hindi magiging masangsang, ganun. Parang kumbaga kapag may nakatabi ka sa jeep, sabihin pa rin na yung bango pa din, ganun. Hindi yung parang ano bang term natin doon? Basta hindi siya pangit na amuyin. So pleasant pa rin siya kung halimbawa may makakatabi ko sa jeep kasi ito yung gamit,
or sa bus, tapos ito yung gamit. Or sa LRT, sa MRT, parang saktong saktong dalagang Pilipina, ganun. So, yun lang. Ano pa ba? Price range. Si Joe Malone, alam naman natin super mahal. Hindi ko na maalala yung presyo ng binili namin before. Yung price ngayon, hindi ko na rin maalala. Pero ito, ilang ml ba to? 80 ml bottle, Zeniglow. Nung 2022, nabili ko to 1,200 yata. 1,200, 1,300. Ngayon parang ganun pa rin naman halos. Pinakamahal na nakita ko 1,600. Tapos there was a time na nagkakaubusan. Peony, Nectarine Blossom, Wood and Sage, tsaka Freesia and Pearl ng Zeniglow. Hindi ko sure kung anong shop yung nag-hype. Hindi ko din sure kung sinong influencer yung nag-hype. Pero simula yata nung pinopromote na siya sa TikTok, nagkakaubusan ng stock. So, expected itong papasok na Pasko. Daming bibili na ito. Kasi ang mura niya, tapos isipin mo, Joe Malone vibe. Para sa ganung presyo. Tapos better yung performance. Pwede sa estudyante, pwede sa manggagawang Pilipino. Ayun. From initial spray ka sa dry down, okay siya. Siguro hindi ko lagi naman ganito yung initial spray, hindi mo dyan gagad i-judge yung perfume, lalo na yung mga mas mura, yung mga Middle Eastern. Yun yung weakness karaniwan nila si Joe Malone, initial spray smooth na kagad, pero kasi imaginein mo naman yung presyo. So lagi ang advice ko, kung Middle Eastern perfume yan, yung initial spray, huwag mo i-judge. Hintayin mo lang mag-settle na ilang minuto. Tapos dun mo na siya amoyin. Dun mo na siya husgahan. Tapos dun mo na i-compare dun sa ibang mga perfume. So kung ito, kumpara mo dun sa Joe Malone, huwag dun sa initial spray. Palipasin mo na ilang minuto. Yun lang. Meron na ito sa Shopee tsaka sa Lazada. Sa Shopee at Lazada shops natin. Pa-follow na rin kami sa Facebook. Meron na rin pala kaming Instagram. Hindi lang masyadong nakapag-post, pero meron na. So, kung nagustuhan nyo yung ganito content, hit ng like, tapos subscribe. Thank you.